Oras natin mga kaibigan. Ayan, 1 minuto na lamang bago mag alas 8 ng umaga. At ngayon naman po sa pagkakataong ito ay makakausap naman po natin ang ating partner dito sa Ahensya de Consensya, ang Senior Communications Analyst na si Sir Napoleon Rabanal II upang pag-usapan naman po yung tugon naman ng Social Security System matapos nga mapangalanan top 1 na may pinakamataas na o may most complained agency pagdating po sa GOCC. At kanina na ibato po natin ang katanungan bago natin kausapin si Sir Nap, yung tanong, syempre kailangan natin maging balance kung may ayaw sa SSS. For sure, meron naman kayong nagustuhan sa kanilang serbisyo kaya tayo ay nag-post nga at may mga comments naman tayong nakuha dito. Basahin ko lang yung tanong natin, ano ang ayaw at gusto mo sa serbisyo ng SSS? Ayan, sa mga gusto po palang humabol pa sa kanilang opinion dito or observation sa kanilang experience dyan sa SSS. Ayan, i-text nyo sa 0916296625. At i-anunsyo ko lang po pala, buti nga yung taon, wala na masyadong nagkakamali. Last year, ang dami pang pumupunta dito sa atin sa veterans. Nagulat sila bakit walang tao. Nasa City Mall na po, Tetuan, ang bagong office po ng SSS. So yung tanong, ano ang ayaw at gusto mo sa serbisyo ng SSS? Ito po, sabi po ni Ma'am Jaisal Almais, ang gusto ko sa SSS ay yung mabilis na pagbigay nila ng updated payments or contributions sa members. At ang ayaw ko yung mahabang taon ang tagal ng proseso ng mga papeles pagdating sa benepisyo. Sana wag naman pabalik-balik or gawin pahirapan sa SSS member or beneficiary ang process sa pagkuha na dapat sa kanila like itong lump sum daw. Sana ma-release agad kung karapat-dapat naman. Sabi naman ni Ma'am Joanne Hassan, gusto ko sa SSS ang number 1 na benefits nila, yung maternity na na-claim talaga ng beneficiaries. Ang ayaw ko naman sa SSS yung pabalik-balik na proseso ng papeles tapos matagal pa mag-respond yung sa online. Pero still thankful na may mga ganitong services ang government. Sana mas lalo lang nila padaliin ang pagproseso lalo na sa pag-claim ng mga benefits, yung kung gaano mabilis magkuha ng remittance, ganon din sana pag mag-release. Ayan. So maraming salamat po sa mga nag-participate. At ngayon nga, gaya po ng pangako natin, nandito na si Sir Nap Rabanal. Sir Nap, good morning. Welcome po sa DXAS. Hello, Miss Sarah. Maraming salamat sa imbitasyon. Good morning po sa lahat ng mga tumututok sa inyong mga programa. Sana sa pagkakataong ito na tayo po ay isang panahuhin sa iyong programa, pabigyan pa natin ng mas maayos at mas malawak na pag-uunawa itong mga concerns revolving or surrounding social security. Mamaya makakasama po natin si Sir Nap. Sir Nap, pwede po akong mag-request, medyo may background po tayo ng ating mga siguro dyan para mas maintindihan po ng ating mga listeners po yung ating tugon dito po sa naging data na nirelease po ng ARTA. Kasi nga, ayan sabi po ng ARTA, bukod po pala sa SSS, ang Land Transportation Office din ay nanguna sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo sa unang 3 buwan. At batay po ito sa ulat ng ARTA na inilabas noong araw lang ng Martes, kung saan nakapagtala ang LTO ng 152 na complaints mula Enero hanggang Marso at sa bilang naman ito ay 132 na o katumbas ng 87% ang naresolba. Pagdating naman sa government-owned and controlled corporation, ang SSS nga ay nakatanggap naman ng 156 complaints sa parehong panahon. At sa mga ito, 112 naman na o 72% na ang naayos. Pero eto nga, tatanungin natin, ayan, ano ang reaksyon ni Sir Nap? Sir Nap, nung nabalitaan nyo po ito, ano po ang unang naging reaksyon nyo po?
Sandali po, ma'am, Miss Sarah. Anyway, sige. Yes po. May kausap ako sandali. Oo. Kinausap ko yung nasa background natin no, para mas malinaw. Opo. Nahula ko. Anyway, ito namang kasamahan natin sa gobyerno, no, itong Anti-Red Tape Authority or yung ARTA. Saludo naman tayo no sa ginagawa nila. Monitoring complaints, mga concerns coming from clients no of different government offices. Itong lumabas na mga datos kamakailan ay patungkol doon sa mga government-owned and controlled corporations. At kung tatanungin yung aking reaction, ang reaction namin in general sa SSS ay hindi na po kami nagtataka. No? Dahil po, tandaan natin, ang social security system, kung ikumpara po natin sa ibang mga opisina, napakarami po talaga ng mga miyembro natin. Aabot po tayo more than 40 million. Tapos meron pa tayong mga employer na aabot 1 milyon. At yung ating workforce naman, kung ikukumpara, nasa 6,000 plus lang. Ay, nako. Okay? We are not making an excuse with regards to that, but we have to understand na kumpara doon sa mga naibanggit na mga GOCCs, ang social security system ay hindi lang nagbibigay ng isang klaseng serbisyo. Hindi tulad sa ibang opisina na loans lang o medical benefits lang o kaya tungkol lang sa bigas o mga isang concern lang, no? Pag pumunta po tayo ng SSS, pag titingnan niyo po yung mga mandato namin, ang dami naming pinapatupad, ang dami nating ibinibigay na benepisyo at pribilehiyo. Sa isang tao pa lang yan, Sir Nap, no? Sa isang tao. Sa isang tao pa lang, lahat po sila ay pwedeng mag-avail ng mga benefits natin. 7 to be exact, 6 kung siya ay isang lalaki. No? Tapos may mga loan privileges pa at iba-iba pa, no? Meron pa tayong mga transaction tulad ng mga pagbabayad ng contribution, pagkukuha ng ID, pagre-register online, na ito po ay malamang parte doon sa proseso na nagiging complaint ng ating mga miyembro. So, natural sa SSS na magkaroon ng mataas volume-wise. Okay, volume-wise, ibig sabihin, pag binibilang natin pa isa-isa. No? Natural po na marami yan. No? At in recent years, we have already, although sasagutin ko siguro or masasagot ko na siguro, Sarah, yung mga iba siguro itatanong nyo, isahin lang natin, na we are always in close coordination with ARTA. No? At yung trabaho po natin dito is hindi lang po natin inaasahan yung pino-forward o pinapadala ni ARTA sa atin na mga complaints, no? Kasi because usually clients file or send complaints through ARTA, tapos si ARTA nagpo-forward sa amin. Kaya kung titingnan niyo po yung anong sa datos, actually mababa pa nga yan kung tutuusin, no? Dahil kung complaints ang pinag-uusapan, concerns ang pinag-uusapan, libo-libo yan dahil meron pa po tayong ibang mga channels or medium na kung saan ang mga miyembro natin at ang mga claimants natin nagpapadala ng kanilang mga hinanakit, mga pakiusap o mga follow-up, no? Meron tayo through email, meron din tayo doon sa mismong committee namin sa Anti-Red Tape Committee, no? Ang dami po niyan, no? So ito pwede natin sabihin, mas magandang tingnan yung datos not on the volume of the complaints because considering the volume also of our members, but we have to look at the resolution rate, no? Ibig sabihin po, sa 100 ba na nag-file na sa ARTA, ilan po ba yung na-resolve namin, no? Because tandaan po natin, Sarah, na tayo ngayon ay nasa Mayo pa lang. Most likely yung record nila in the first few months pa lang, no? And in recent years, if you dig into our press releases and other responses to this kind of concerns,
nasa 100% or nasa 99% yung resolution rate natin. Mhm. Ibig sabihin, sa 100 na nag-file ng complaint, at least 99 doon tapos na-resolve na natin. Yung Mhm. isa, malamang pending o inaalam pa. No? Mhm. Yung paano resolbahin yung kanyang problema. Mhm, ayun. Yung paliwanag po nun, no, ay makakapagbigay na po ng, I think, satisfaction. Pero, Sir Nap, kanina na-mention nyo po, outnumbered po kayo, no? Paano po ba ina-address ng SSS itong issue na ito? Kasi sabi nyo nga, tama po ba? Nasa 40 po ba? Million? 4 million? Ang alin po? Yung Membership members o yung natin, ang members natin sa SSS. 40 plus million? Oo, so tapos 6,000 po 40 kayo. million. Ha? 6,000 plus lang po. Yes, Oo, 6,000 so lang po. No? paano po yan? Kaya rin po talaga medyo may katagalan yung ibang proseso kasi nga outnumbered po talaga kayo. Paano po ito ina-address naman po ng SSS? Okay, with regards to the workforce itself, nagkakaroon po tayo ng mga hiring. No? Nagkakaroon tayo ng mga trainings, meron tayong mga job order and contract of service workers. Yung doon mismo ay paghahanda para mabigyan ng maayos na serbisyo, no, yung ating mga membro. Now, aside from that, SSS are in partnership with a lot of stakeholders like cooperatives, may mga LGUs tayong mga kakampi na kung saan yung serbisyo ng SSS ay partly na-endorse natin sa kanila at doon mismo nagkakaroon na tayo ng kabalikat. Okay. But the best answer to this kind of concern is already presented to us, ay nandiyan dyan na, existing na. Ito po yung ating digitalization o yung mga online services ng SSS. Kaya kung kayo po ay gustong mag-file ng inyong salary loan, you don't need to visit the office. Kasi pag pupunta kayo ng opisina, sabihin na lang natin na ang transaction natin over the counter, talagang mag-aantay po kayo sa haba ng pila dahil lahat po kayo magpa-file. Pero kung lahat naman po ay marunong mag-online, which is ginawa naman talaga nating mandatory, I'm just trying to make a comparison, lahat na nung magpa-file ng mga salary loan, online nila gagawin. So makikita po natin sa ngayon na lahat po ng transaction ng pagpa-file ng benefits ay online na. May iilan lang na may mga konsiderasyon or special treatment with regards to over-the-counter filing. So, sa panig ng SSS, itong mga serbisyo natin, mga benepisyo natin ay ma-access ninyo, ay ma-file nyo digitally through our website. Pero naman, dapat on your part, sa mga membro, ready, handa naman po kayo. Hindi kung oras na po na kayo ay magpa-file, saka pa lang kayo kikilos. So, ibig ko pong sabihin ay ganito. Kung may panahon po kayo, you update, no, your contact information. You update your email, your mobile numbers, your addresses, because ito mga impormasyon na to, sooner or later, ay magiging mahalaga, ay importante. Example, if you file for a calamity loan, if your area is not affected by the calamity mentioned by the NDRMC, hindi kayo makaka-avail. So, i-update mo yung mobile number, yung address mo. Ganon din kapag kayo ay magla-login. Pag hindi naman updated yung inyong mobile number, paano nyo matatanggap yung OTP? Kung hindi naman yung ma-access yung email niyo during the registration of our online service, paano nyo naman makikita yung mga link, no? Things like that are provided already by SSS. Pero on your part, sa side ng member, dapat naman kumilos sila. Hindi yung kung kailan sila magpa-file ng retirement, that's the time sila pupunta at doon nakikita yung kanilang problema. Kaya nakakaroon tayo ng mga complaints. So, dapat pala, chine-check din nila kung may mga updated na dapat gawin. Ginagawa po nila. Saan po nila pwedeng i-update po yung halimbawa, nag-change na sila ng area or kaya mali ang kanilang spelling sa pangalan or may nagbago na, online din po ba, Sir Nap? May mga online na options na available para sa ganong updating. Pero yung iba, kailangan nilang bumisita ng opisina, no? Hindi naman nila gagawin yan kada linggo o kada buwan. Minsanan lang kung kailangan lang nilang mag-update. Kung nawala yung mobile number mo o kaya naman nagpalit ka ng email o ng address, saka ka lang pumunta ng opisina. But you have to do it
when it is very necessary. Hindi kunyari na kung kailan mo lang gusto na dahil magpa-file ka na, gawin mo na. Pero prior to that, dahil in the future gagamitin mo yan, updated ka na dapat. No? At mahalaga rin na sa mga miyembro natin, no, if you are going to file, for example, yung mga funeral benefit, death benefit natin, updating of civil status, lumalabas po na kapag sila ay nagsusubmit ng mga dokumento, may mga datos na nakasulat dyan na pag na-i-review na ni SSS, nakikita na namin yung problema. Ang mahirap po dito ay hindi masyado maunawaan ng ating mga claimants na ang problema po ay hindi dahil kami ay Hindi galing sa SS. Hindi galing sa SS, kundi doon sa mga isinubiti nilang mga dokumento. May mga iba doon, may mga informants, sila mismo, tapos mali-mali yung date of birth, mali yung pangalan ng mga magulang nila. Yung mga things like that clerically, mali na sa side nila. Tapos, sisihin nila yung opisina dahil pagkatapos na isubmit, hihingi ng ganito. Tapos nung na-isubmit, hihingi uli. Natural. Kapag may mali kaming natanggap, hindi naman kami agad pwedeng Panginoon na yes, if we are requesting you for a marriage contract, hindi namin alam anong laman ng marriage contract mo. That's why when you submit it, that's the time pa we will review. At hihingi kami ng panibagong dokumento kung hindi po kami satisfied. Tandaan po natin, yung mga sinasubmit nila mga dokumento because they are filing for a benefit sa SSS na once it is approved, pera ang kapalit, no? Financial benefit. Tandaan po natin, ito po ay pera ng ating mga miyembro. Hindi to pera ng gobyerno per se na merong annual budget. Hindi po. Pera ito ng mga miyembro at dapat pag-ingatan namin ito. Hindi po dapat natin ito basta na lang. I-release. Kapag may nag-fight, okay na yan. Bigyan na natin. Hindi pwedeng ganon. Kaya talagang nasisilip ang SSS sa pagiging stricto, sa pagiging mausisa. Talaga ang dami naming ang tawag dyan, yung mga pagre-review because we have to protect the funds of our members and we cannot easily just approve itong mga pinafile po sa amin. May experience nga po ako, Sir Nap, no? Bale, yung parehong parents namatay na. Ikiklaim na sana ng anak yung hindi ko alam kung burial ba yun or ano po ba yung next doon. Pero, hindi agad nag-release si SSS dahil hindi nag-file ang parents na may mga anak na sila. So, pag wala na pala parehong mag-asawa, mga kapatid po muna nung beneficiary, anong member ang hahanapin ninyo. Tama po ba? Depende po kung sino ang naitala o naisulat doon sa kanilang E1 or E4. Walang naisulat na may mga anak na po eh. So, we'll clarify that one, no? So, pag mga death benefits, 4 po yung sinisilip natin dyan. Yung primary beneficiary, which is the legal spouse and minor children. Malamang wala na yan. Kaya hahanapin natin yung secondary, which is the parent. Kaya nga nabanggit niya po, dahil yung mga parents, kapag sila ay pumanaw na, yung primary at secondary ay wala na, hahanapin na yung designated. No? Ibig sabihin kung sino isinulat. Ngayon, siguro yung member natin, nung buhay pa, tinamad. Ngayon sabi ko to update. Hindi niya in-update, hindi niya isinulat sino ang beneficiaries niya. So pupunta na tayo sa legal heirs. So malamang na sa legal heirs na tayo, kaya yung nabanggit niyo po, Ma'am Sara, na yung mga kapatid ang sinigyan. Because base doon sa pagmamonitor o pagtitrace ay yung mga kapatid ang susunod na makakatanggap. Oo. So, yan po. Kailangan may mga ginagawa rin po tayo. May nag-comment dito. Actually, si Ate Dang, sabi niya pa, gusto ko dahil madali mag-file ng loan online at madali mag-inquire at mabilis ang sagot. Ayan. Pero eto po, Sir Nap, no, bago po tayo magtapos, ano po ang sagot po ninyo dito sa isang comment? Sabi niya pa dito, ang gusto ko sa SSS ay yung mabilis na pagbigay ng mga updated payments or contribution sa mga SSS members. Ang ayaw ko naman yung mahabang taon ang tagal ng proseso ng mga papeles pagdating sa benefits. Nangyayari po ba ito, Sir Nap? Both yes and no. Yes and no. Ang maganda po dito is you ask your friends, you ask your family, you ask those individuals, the beneficiaries, the claimants,
who are already receiving pension, you ask them kung gaano kabilis, kung gaano katagal, or was it worth it. Because kung ako naman ang tatanungin, kung wala naman pong problema sa pangalan nyo, sa date of birth, wala problema sa contribution nyo, maayos yung ina-update ang inyong record, online, ang bilis lang, tapos na. Nagkakaroon po talaga ng problema dahil nga wala po tayong mga hinandang mga dokumento. Although, pakaklaruhin natin ng konti. May pupunta, galing sa case nyo na lang, i-expound na lang natin ng konti. Tapos sabihin nila, ma'am, sir, ang sunod na beneficiary po ay yung magulang nung yumaon yung magulang. So yung nanay, yung lolo at lola niyang hahanapin. So sabihin namin na kailangan silang mag-file. No, kasi sila ang next. Sasabihin po nung file, patay na sila. At si ganito na lang ang buhay. So anong gagawin namin ng SSS? Siyempre, talaga magkakaproseso yan na kung patay po talaga ang mga magulang niya, makikihingi lang po sana kami ng death certificate to prove. Kung wala namang ipapakitang death certificate, it means buhay pa. Yun ang logic po doon. No? So, we treat this yung a manner of elimination. Kung talagang hindi na po sila ang beneficiary, you prove to us na hindi na sila. Hindi po namin pwedeng ma-stapler o magawang file yung mga verbal na mga testimonies ng mga members natin. Pag sinabi, hindi, buhay yan, patayan, asawa, hindi pwedeng gano'n. Pag asawa siya, bigyan mo kami ng marriage contract. Pag anak siya, bigyan mo kami ng birth certificate. At doon, sa mga dokumento na ipapasa, hindi naman po absolute pag sinabit, tapos na. No? Kasi yung mga pangalan pa lang, yung mga sinulat na mga palayaw, even the names, Ma, tanong niyo po kay Ma'am Lloyda, yung Ma, Maria, at M.A. period. Iba ang treatment niyan. Kaya tanongin po natin sa PSA at sa register. Kasi pag sinabing M.A., Ma ang pangalan mo, hindi Maria. No? Pag M.A. period yan, hindi yan siya Maria. So, itong mga bagay-bagay na ito, dapat inaayos na yan. No? Para pagdating ng panahon na kailangan nyo namang file ng mga benefits, smooth na siya, smooth sailing. That's why, here at SSS, yung mga tulad namin na may mga suffix, no, mga junior, the second, the third, sa unang panahon, yung maintindihan ito ng mga kasama natin sa IT, sa unang panahon, yung treatment ng mga pangalan natin is just first name and last name. That's why you just encode, ilalagay mo sa junior, sa first name, ilalagay mo junior sa last name, that's it. At nakakaproblema yan pag i-check sa NBI, sa PSA, kasi nga, may mga suffix tayo na hindi nailagay sa tamang field, posisyon, tapos ang search mo, mali. Oo. Kaya lately, nagkaroon na rin tayo ng improvement yan. Ginawa na natin ng extra field na suffix. Kaya kung mapapansin nyo, Miss Sarah, sa mga forms ngayon, online man yan o digital, meron na. Di ba? Nakalagay na dyan. Oo. Pero yun na yung mga tinutukoy natin. Kapag kayo po ay may mga concerns with regards to your name in particular and dates of birth, ngayon pa lang puntahan nyo na ang SSS. Ayusin na po natin yan para hindi maging mahaba yung inyong pagpoproseso. Yes. Oo, kasi yung comment din ng isa dito, yung ayaw niya daw din yung pabalik-balik na proseso ng papeles. So, depende rin po pala din kung sa side nyo yung may pagkakamali, kaya pabalik-balik at may mga hinihingi. Alas po, sir, na palimbawa po, may mga cases po kasi tayo, no, halimbawa, mga magulang namatay na, hinihingan nyo po ng death certificate. Paano yung pag panahon nila yung hindi nag-file ng death certificate, may ibang papeles po bang patunay? Meron pa po bang ibang proof na pwedeng dalhin dyan sa inyo? They can visit the registrar, no? Kasi lahat naman dapat mairehistro. Ganun po kasimple yung proseso natin. Although, yung proseso nila papunta doon, it might take some time, no? Pero at least tumatakbo na, no? Tumatakbo na, gumagalaw. Kasi hindi naman pupunta pa tayo sa registrar, sasabihin natin, teka, namatay si ganito, teka, anak ko ito. Hindi ganon, no? Kailangan pa rin nila ng proof. So you have to prove it to them, no? Kasi sa SSS, we have always to be prepared, no, with the documents or the documentary requirements that are needed of you. Kaya pag sinasabi ko, isa na sa programa ako, di ba, sinasabi ko, pag pumunta ng SSS, pati ballpen, dalhin nyo na kasi ang iba pupunta po, pati ballpen, wala. Yung ID, wala. Yung SS number, yun ang pinaka-importante. So lahat na, even if you're not filing for
other benefits, dalhin mo na yung birth certificate, dalhin mo na yung marriage contract, pati yung sa mga anak, dalhin mo na lahat yan kasi hindi namin alam, hindi niyo rin alam, hindi namin alam kung anong kakailanganin natin base doon sa mga initial na isinapit po ninyo. Ayan. At ano rin po, yes, panawagan din po natin sa mga nanay, sa mga magulang ngayon, kung may anak na kayo, iproseso nyo ang birth certificate. Kung kasal na kayo, iproseso nyo rin yan. And then, palitan nyo na kung anong dapat palitan sa mga SSS na mga organization. Puntahan nyo na ba? Di ba i-update nyo po agad? May anak, kung may asawa na kayo, ilan ang anak nyo, ilan ang beneficiaries, di ba? Para tuloy-tuloy po kung meron kayong gustong i-claim sa SSS. So, Sir Nap, lastly po, ano po ang inyong mensahe po sa ating mga tagapakinig? Okay. Madalas po sa mga programa natin, binabanggit natin yung pagpa-file ng online mga benefits at sa pag-update ng kanilang mga savings account, things like that, no? Because this will facilitate all of their concerns, lahat ng pa-file nila. Ganun lang kasimple. Pero ang mahirap dito, gaya nung parte nung aming natatanggap na mga complaints are yung mga nagpa-file hindi literate, no, digitally. Walang paraan paano, kahit hindi literate, walang mga cellphone, walang gadgets, or kung meron man, walang internet connection, or kung meron man, nasa malalayong lugar, no? So, ang ibig kong sabihin dito, may mga marami po tayo mga kaso na hindi sila nakakapag-file ng maayos dahil nga hindi sila registered online in the first place. And granting registered sila, hirap naman sila, no? Gawin ang mga ito. So, ang atin lang is, if you have difficulty with regards to your online transactions, you can always visit the office doon po sa ating e-center. Iga-guide po kayo kung paano yan. Ngayon, kung kayo po ay gaya ng nasabi natin, hindi natin walang pang-iinsulto dito, no, yung illiterate po kayo, walang know-how how to use these things. Magdala, no, bring with you a company, representative din pwede, na habang kayo po ay tinuturuan namin dito sa e-center, nakikinig po o siya mismo, yung kasama nyo, mabilis din yung pick up. Yes. No? Kasi basta sayang naman na nagtuturo kami, tapos paglabas yun ng pick up, Magulo pa rin. nakalimutan nyo, pati yung username. Di ba? May nangyayari kasi ni Sarah, yung username nakalimutan. Hindi niya alam, yung inabot sa kanyang papel, yun na pala yung username, yun na pa yung password, tapos magla-login uli. So mas mainam na yung kasama po ninyo, may alam naman, no? At saka pinagkakatiwalaan. So, and speaking of which, wag po kayong magtiwala anino man dahil ito po yung pintuan ng mga scammer, no? Yung mga illiterate. Lumalapit sila dito, nag-o-offer ng serbisyo nila. Tapos ang hindi nyo alam, na-access na rin nila yung inyong mga credentials, yung inyong mga login names, user password. At ang mas masakit pa dito ay nangyari na, hindi na sa lahat. Pati yung inyong mga savings account, mga login or banking information, nakuha nyo nila. No? Kasi sabihin na natin, okay na, masyadong strict si SSS sa aming website, na online service. Pero naman, naging negligent po kayo sa inyong mga banking credentials. Wala rin, no? So, naibigay. So, panawagan lang namin, do not transact with scammers, do not transact or do not receive calls from individuals who, or just drop the call, no, or report it to us, yung nag-pretend they are from SSS, and anything na may mga links, may mga text, dahil hindi po talaga ito si SSS, no? Hindi po trabaho. Ang gagawin lang po namin, pag bumisita po kayo, we will entertain. And always, kung gusto nyo mo i-check kami sa social media, meron pa kami official handle or official na keyword, no? I-type nyo lang my SSSPH para kung ano makita nyo doon, nabasa nyo doon, alam nyo po lehitimo at hindi po nanggagaling sa mga scammer. So yun lang po, Miss Sarah. Maraming salamat po, no, sa invitation at naipauliwanag natin itong panig ng SSS sa itong report na nailabas po ng anti-escape ako. Yes, maraming salamat din po, Sir Nap, sa pagkakataon na ma-explain po sa amin ano ba ang nangyayari, bakit din may mga times na may matagal ang proseso, may times na okay. No, so Sir Nap, God bless you po. See you soon po.
Thank you. God bless. Ayan, napakinggan po natin no si Sir Napa Rabanal ang ating partner dito. Every Thursday actually mamaya no, God willing, makasama din natin siya. So yun po, may pagkakataon po na ang side natin ang may dahilan bakit medyo matagal ang proseso. May pagkakataon din po na maraming hinihingi na papeles sa atin kasi stricto required kasi hindi din naman talaga pwedeng basta lang nila i-release ang pera. Kaya sa side natin, lahat ng mga papeles, birth, marriage, death certificate, iproseso yan, itago. Kasi hindi lang sa SSS mo yan magamit. Kahit saan, kung saan ka affiliated na organization. Sa ating pagtatapos, basahin ko muna itong kay Ma'am Mife. Yaso sede senachenda Ma'am Sara, kun mio hermana, yasakale el item, corned beef, 2 litro Coke, sardinas, kabar ablale na dimio hermana, saka anayo dimio sen na unchenda, kay noy pa kaba. Kabar yali bayali el maga items, ya per day, yamunta na jeep. Uno lang ga sila. Uy, tingnan nyo po yung post na nagva-viral kung magkamukha nga po. Pero yun nga ha, wag nyong ibibigay una ang produkto nyo, magbibigay pa kayo ng sukli kasi sa isip nyo, andun lang naman ibabalik niya kasi nagiging modus na rin yan ng mga magnanakaw. Oras natin, 8:30 ng umaga. Maraming salamat po sa mga tagapakinig natin na sumama sa ating programa sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating teknisya Kuya Romel Paulino. Abangan ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo dito muli bukas, alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara Mito Labing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.